Yung pagbalik ko dito, parang, mami nun, inalok ng mga kapatid niya, meron kami, parang tahanan ako ng mga magulang, inalok sa kanya. Sabi ng mami, dito niya gusto bumalik. Ngayon ako naman, no, I don't think I've ever known any other home than here, no? Since we've been here since 1961. Siyempre sa millennials, 1961, panahon ni Jose Rizal yata yan. Yung first time ko to visit the house yesterday, nakita ko yung tinatayin yung mga ribbons, talaga naman, it reminded me, no? When my dad had this pass from Fort Bonifacio to celebrate the 25th anniversary with my mother, in the whole neighborhood, despite the fact that it was martial law, did put up a lot of yellow ribbons in the street. Perhaps even in defiance of the dictatorship at that point in time. That is indelibly marked in my memory. So I'd like to share with you one memory that I brought a smile to my face last night. Dito sa National Bookstore, I assume nandiyan pa yung maraming fruit stand. So, isang beses, nakita namin yung mga pakwan, gaganda, no? Sabi ko, diyan magpasalubong tayo sa mami. So yung aking kaisa sa security ng panahong yon, pinipitik-pitik ko yung pakwan. No? Sabi ko, alam mo, hindi ko alam ano bang hinahanap na tunog. No? Para malaman yun ang magandang pakwan. Sagot sa akin ng security kung pitik na pitik ng lahat ng pakwan. Sir, hindi ko rin alam. Pero kunyari marunong tayo mamili. Baka lokohin tayo dito. Now, the story din yung tender, no? Parang kasama, parang may education binigay sa atin nagtitinda. Siyempre, prutas, pwede masira. Gusto niya maibenta as soon as possible habang sariwa pa. So, isang natutunan natin dito, pag nakapile yung prutas, yung nasa taas, yun ang pinakaluma. Dahil may hiya kang kunin yung nasa ilalim. Yeah. Magugulo yung pile. Yun yung marketing effort doon. So, kinuha namin yata yung sa pangalawang pile. Kakapitik ng tao. Kasi mukhang ito na ibang tunog. Okay. Tapos narinig ko nagkakapampangan yung mga nagtitinda. Baka ako kabalin. Hindi kinapampangan ko na rin. Yung nasa pangalawang level, kinuha. Tapos sabi niya, parang mas maganda itong susunod na level. Thank you. Tapos tinanong, malapit to ba kayo dito nakatira? Sabi ko, just at times, ay kapitbahay pala nyo si Tita Cory. Ako para kay Tita Cory nga ito. Nung nasabi ko para kay Tita Cory ito, kinuhulit yung pakwan. Sabi, amin na muna yan. Tapos pumasok ko sa loob ng kwarto. Nandun yung pinakabago, pinakamahusay. So, yung may education ako, dito rin ako, di ba? Parang, siguro sa Tarlac ko, di ba, may pagka-homogeneous kami to a certain degree. Dito, siyempre may diversity. Yung mga barkada kong una, dito. Nung bata kami, wala akong karaoke noon, kaya gitara, tulad mo kay Noel Cabangon. Tapos nagkakantahan kami dito, kami lang noon. Ito mga isa kumakanta kasama ko noon. I think I really have to say, one, thank you for the welcome that you've given me today. I was, to be honest, I was actually discouraging all of this. Sabi ko, ayoko namang molestya. No? Naalala ko rin, maraming times na ginulo tayo dito sa Times ng mga walang kakontento ang kababayan nating iba. No? Alam naman lang, hindi ako nakatira dito, no? Dito sila nagpo-protesta. Yung mga nabatuhan ng pintura po, ng mga araw na yun. Sana naman po ako balik na sa normal life. Kayo sana mabalik na rin ang normal ang life nyo. Mihingi akong pamanhin na namolestya kayo itong mga taon na to. At ulitin ko naman, yung lahat ng life experiences natin, marami ho talaga. Bumabalot dito sa Quezon City, dito sa Times. Nung, siguro last thought, no? Pag-uwi ho namin after pinas ng ating ama, diba? Kahit sa isang anak na lalaki, talaga, kami ni Jose niyo, mapusok yung aking kalooban. Talagang hindi ko maiwanan yung Old Testament portion ng Bible. Pero pagdating ako dito, punong-puno ng taong nakikiramay sa amin, na parang siya nagbigay talaga ng siguro preba, no? Na yung hinahabol ng aking ama na mapayapang babago, maski wala na siya, mukhang posible. At tatanda ko po, yung wala naman ho nag-organize, magbigay ng tubig, o di pagkain. Sa lahat, yung pila ho, sa mga, kasi tanda ko, naalala nyo kung gano'ng kahaba yung mga pila ng panahon yun. No, talagang nagbuklod-buklod tayo bilang isang lahi. Nagsasabing mali ang nangyari, dapat talagang iwas nito. So, kumbaga baka dry run ng EDSA yun. So, again,
I really don't think it would have made any sense for me to move anywhere else. No? Because this is where the roots are. Yes. This is where the friends are. This is where parang the extended family in a sense really is. So again, from the bottom of my heart, I'd like to thank you. My mother had a luncheon when she finished her term. I'm sorry I cannot feed you today. No problem, I have to fix the house and make it a little presentable. Makita ka lang namin, sir. Ulam Dito na. lang ako. Basta, anyway, in the following days, hopefully, the house will be a bit more presentable. And para we can meet, and I'll see you all in the coming days. I'm really looking forward to a less stressful life. There are two pieces of very good news today. Siguro I can share it with you. I hope President Duterte doesn't mind. But number one, our ambassador to America, Joey Cuisa, informs us that we have succeeded in being placed in the Tier 1 level on sa trafficking. I just got the text. Previously kasi we were Tier 2 watch list. At yun medyo pwede ka punta ng Tier 3 na marami na sanctions na papasok. We managed to bring ourselves up to Tier 2, wala nang watch list. And just today, about 2 hours ago, I got the text that we are on Tier 1. Congratulations! We have also been officially informed that the decision on the arbitration case will come out on July 12. So we hope that your prayers continue, that there is a successful resolution of this arbitration issue, and hopefully that will pave the way for a real just solution to the issue in the West Philippine Sea and the South China Sea. So I think that there's no better way to end than really have these two pieces of bright news in this a bit cloudy day. Thank you. Baka hindi tayo matigil dito. Naalala ko lang National Road to baka obstruction of traffic tayo dito. Because I'm still responsible for the next 13 minutes. Yes, sir. So again, from the bottom of my heart, I'm sure my mother, my father are all looking at you, and I guess they're patting their backs, and to say that when we decided to move to Times Street in 1961, that was one of the best decisions we've ever made. So on their behalf, on behalf of our family, again, thank you very much. Thank you, Mr.